Ngayon, switch on natin. Okay, matagal yung delay. Puta. Ito yung isa na iwan, oh. Back job. CE12 na violet panel na power amplifier. Bali, wala siyang brand eh. No name, no brand. Bali, na-repair ko ito last year. Last year pa, take note. Last year pa naman. Nakarang taon. Masabi bang back job? Hindi na, no? Hindi na back job. Last year pa eh. Ngayon, dinala ulit dito sa atin kasi sabi daw ni Bossing is nagpo-protect daw. Nagpo-protect. Okay, ito na naman tayo sa mga previews natin. Yun din, may mga issue rin na nagpo-protect ko, no? Isa lang sa dahilan ko, isa lang sa tinitingnan ko na dahilan kung bakit nagpo-protect minsan yung amplifier, nasubrahan na sa lakas. Okay, yung ganitong klaseng design ng amplifier, kabisado ko na ugali nito. Yung violet panel na to na CE series, kapag na overload to, nasubrahan mo sa lakas, magpo-protect siya. Magpo-protect. Tapos kapag binaba mo yung volume, babalik siya, magno-normal. Tapos pag binovolume ulit, gagana na naman siya. Kumbaga, mas maganda yung protection niya. Okay? Sa senaryo nito, okay naman eh. Gumagana naman to, working naman eh. Okay, maglalagay ako ng speaker. Okay, naglagay na tayo ng speaker. May nakalagay na speaker yan, dalawa. Tapos may audio input. Laptop natin, gumagana. Ngayon, naka 220 tayo naka 220 yan. Wala yung bulb natin, hindi natin ginagamit yan. Ngayon, malakas na, di ba? Parang hindi naman siya nagpo-protect eh. Naka-normal naman. Ngayon, sige try ko yung base ko rito Pero parang wala akong makitang problema eh. Tingnan natin, check ko, double check ko. Ngayon, switch on natin. Okay, matagal yung delay. Puta. Ito yung isa na iwan, oh. Ba't nagka-problema yung kabila? Hindi naman, ito yung ginalaw natin eh. Channel 1 eh. Ito hindi naman natin ginalaw ito. Ngayon, hindi na siya nag-relay, oh. Baka ito yung sinasabi ni Bossing, siguro nagloloko yung channel 2. Kasi good talaga sa stepper eh. Pambihira na yan, oh. Teka lang bunutin ko muna to Bunutin natin yung supply. Okay? Bali, ito na, binunot ko na yung supply Ngayon, switch on. Sakit pa naman ng mga CE series yung nagpo-protect yung relay niya. Kahit good yung amplifier nagpo-protect siya. Okay. Ito nga nakahang na yung supply Ka-protect pa rin siya Meaning hindi siya nag-trigger hindi siya nag-trigger. Lang iya talaga Dito pala ito siguro yung ibig sabihin ni Bossing. Okay, dako tayo sa channel 2. Bira na yan. Sa totoo lang guys, sa mga taga-subaybay natin, marami na kayo napanood sa akin na yung ganitong klaseng issue. Ibuo yung amplifier stage niya, pero nagpo-protect siya. Kahit na hindi nakasalpak ito, nagpo-protect siya. Oo. Dito lang yan sa relay section kadalasan. Dito lang yan. Gagawin natin dito, palitan natin ito. Mahirap i-check yan. Pag i-check mo siya buo, tapos may time na nagmamalfunction siya, kaya mahirap siya i-trace. Kaya ginagawa ko dyan, pinapalitan ko na lang lahat to. Yung transistor dyan na 2L and then G1, 551, 5401. Okay, pinapalitan ko na lang yan. Nintik na yan. Okay, palitan natin. Makita kaya to? Medyo madilim siya. Okay, 2L, hindi ko alam naman to 2L and then to G1 5401 yan, 551 yan. Tapos ito G1, ito 2L. Okay, palitan natin.
Palitan natin lahat yan. Putik na yan. Ganun din naman eh. Mura lang naman yan. Ang kwan lang yan, hassle lang yung paghinang. Okay? Wala, ganun talaga. Kailangan mo magtiyaga. Kaysa hindi magawa yung unit, di ba? Nalas ko na yung mga transistor. Yan, okay, nalas ko na sabay-sabay. Kumpiyansa naman tayo kasi ginawa natin ito, nilista natin, no? Ako lang nakakaintindi nito kung saan banda siya. Yan, 2L, 5401, 5401, G1, meaning 551 yan. Pero meron tayong pamalit niyan syempre. Meron tayong SMD na transistor. Kaya may stock tayo na ito lagi kasi gamit ito eh. Pansinin nyo. Okay, ito. Value nito ay 2L. Ayan, 2L siya. 5401, tapos ito, G1. Okay, yan, G1 naman siya. Okay, ngayon, palitan na natin. Yan lang, mura lang naman to eh. Palit na lang, diba? Nahirap yan mag-check pa isa-isa na pag chinik mo, buo, tapos pag gumagana eh, nagmamalfunction. Okay, palitan ko muna. Pinalitan ko muna yung, ito lang muna pinalitan ko. Ito, yung dalawa dito, tapos ito, basta mula dito lang, hanggang dito, papunta siya dito. Yung nandito na natira na 5, ito, dalawa dito, tapos 3 dito, hindi ko pa napalitan yan. Try ko muna kung magiging normal siya. Okay, sa ngayon, yan lang muna. Try ko muna, tingnan natin kung ano magiging klabasan nito. Okay, sana maging normal siya. Diba? Kasi normal naman yung bias nito eh, goods naman eh. Ito na, binalik na natin yung board. Tingnan natin kung ano mangyari ah. Okay, switch on. Ito, nihang ko muna to para safe yung amplifier natin. Na isa lang talaga nagre-relay oh. Ito lang oh, yung disc kabila hindi nagre-relay. Nako, may problema nga. Hindi pa rin talaga siya nag-relay. Ito pala. Balikan natin to. Ito naman sa sa sensor lang yan eh. Wala talaga oh. Ayaw niya mag-relay oh. Mukhang pababaklasin pa tayo nito. Baka nasa relay ang problema nito eh. Baklas. Nakalas ko na yung board. Mamadali ako kasi uwian na naman. Alas 7 na ng gabi. Ngayon, switch on natin. Tingnan natin kung may voltahe dito na lumalabas na 24. Kailangan may 24 dapat yan. Or 22 man lang. Wala, ayaw talaga mag-relay oh. Dito, meron ang baba niya. Wala pa sa 5 volts oh. Walang pumapasok. Okay. Baka yung sa naiwan na kwan, yung hindi natin napalitan na napalitan na kwan dito na transistor. Okay, double check ko. Bakit ganun? Tinanggal natin yung relay ah. Ayan, tinanggal ko yung relay. Value nito ay 24 volts na C-cell. C-cell eh. Yan, 24D. 24 volts yan. Ngayon, inumangan ko siya ng tester. Ayan, para malaman natin kung may 24 na papasok or wala. Okay? Kung saan yan? Nandyan, no? Sa paan niya mismo. Yan yung supply niya eh. Supply to, tapos in-out itong dalawang pin. Okay, on natin. Okay, parang meron, no? Oh, meron. Meron siya, oh. 5, 10, 15. Nasa kulang-kulang 24 volts. Okay, meaning may supply na pumapasok. Baka sira lang itong relay oh. Di ba? Okay, palitan natin. Lagyan natin ng borduhe yan. Linggo kahapon, hindi tayo nag-repair. Ngayon, ito binalikan natin. Di ba nagpalit ako ng relay nung nakaraan? Okay, walang problema yung relay. Goods yung relay. Tapos pinapalitan natin yung lahat ng mga transistor na maliliit. Walang effect. No effect. Kapag sinukatan mo ng voltahe dito, halimbawa susukatan mo siya ng nakatanggal itong relay. Pag sinukatan mo, nagkakaroon siya ng voltahe nasa around 19 volts. Kaso kapag kinabit mo to, babagsak siya, mga nasa around 5 volts na lang. Nasa 5 volts na lang. Kaya nagtataka ako, sabi ko bakit ganun?
Tapos yung mga kapasitor dito, halos napalitan ko na, ganun pa rin. Walang epekto pa rin. Tapos, kapag iniinit mo to dito, nagtitrigger siya. Kaso pag lumamig na naman, mawawala, babalik na naman siya. Sa totoo lang guys, prangkahin ko kayo, isa ito sa trouble na napakahirap gawin para sa akin. Maraming beses na ako naka-encounter ng ganitong klaseng trouble, hirap ako. Sa totoo lang. Yung ganitong klaseng design ng relay, yung sa CA series, lagi ito or madalas ito nakaka-encounter ako ng ganito. Okay, mangangamuti ka talaga. Hindi ko alam kung ako lang nangangamuti, baka sa ibang mga kapatid ng technician, baka basic lang sa kanila ito. Ngayon, nagbabalak akong palitan sana lahat ng resistor na. Kasi pag chinik mo, buo naman eh. Kaso, ito, dalawang palit pala ako. 270k ito. Ito, 270k. Mapapansin nyo, red, violet, yellow. Ito, 270k ito. Tapos dito, nakalagay dito is 51 ohms. Dito, 51 ohms to dito. Dito na side. Ito yung kaparehas nyo. Yan. Yung 51R0, 51 ohms yan. Tapos yung 2703, 270k yan. Okay, dalawa pa lang yung pinapalitan ko na yan. Ngayon, ito magiging kalabasan. Hindi ko alam kung natsambahan ko lang ito. Okay, on natin. Pansin natin kung magre-relay. Oh, yan, nag-trigger, di ba? Nag-trigger siya, nag-normal. Inuulit ko, hindi ko alam kung natsambahan ko lang. Kasi minsan ginagawa ko dito, pinapalitan ko lang yung mga transistor, nagiging okay. Sa senaryo naman ito, nagtataka ako, halos pinalitan ko na, ganun pa rin. Okay, ayan na, dalawang resistor na pinalitan ko dyan ha. Ito guys, wala akong ukus-mukus na ibang ginawa dyan. Sinasabi ko lang kung ano yung mga ginagawa ko or ginalaw ko dito. Ito, pinag-iinang ko halos lahat yan. Diba? Walang epekto. Ulitin natin. Okay, binalik ko pala yung relay ha. Tinanggal ko yung relay na Broadway. Binalik ko yung dati niyang relay. Kasi working ito. Sayang na may relay natin. Okay, ulit. Okay, delay. Yan, nag-relay na yata. Kasi may stock na kuryente. Okay, meron nga. Kapag off mo tapos i-on mo yan, mag-relay agad yan kasi may stock pa na voltahe. Okay? Ngayon, naging okay to. Balik ko muna sa may heatsink. Balik natin tapos obserbahan natin ulit. Sana yun lang. Balik ko na yung heatsink. Yan, medyo matrabaho lang, daming tornilyo. Ngayon, testing natin ulit. Ito lang muna, pagkaramdaman ko muna kung magre-relay ito or hindi. Baka hindi mag-relay. Okay, tingnan natin ha. Okay, delay. Okay, trigger. Mukhang natsambahan natin, no? Okay, balik natin yung board. Binalik ko na yung board. Tapos, yung isang side, ganun din ginawa ko. Pinalitan ko na rin para baka mamaya, yan lang nga nagka-problema nga eh. Kaya ginawa ko, pinalitan ko na rin yan. 270 yan. Ayan, 270 oh. Red, violet, yellow. Red, violet, yellow, 270 yan. Ayan, pinalitan natin. Same din dito. Ito, pinahirapan tayo ng todo rito eh. Ayan. Tapos 56 ohms ang nilagay natin sa may 51. Ngayon, testing. Sakit talaga ng gantong design to eh. Yung CA na ganong klaseng relay. Yung speaker protect. Pan siya. Medyo nag-i-inarte. Nag-trigger ang relay ah. Narinig ko na. Medyo nahuli lang tong konti. Ng seconds lang naman. Okay, ulitin natin. Kapag binuhay mo agad yan, magre-relay agad yan. Kasi nga, may stock na kuryente. Okay, on natin. Isa, dalawa, tatlo. Oh. Okay. Ngayon, maglalagay tayo ng speaker. Mukhang natsambahan natin ah. Okay, maglalagay lang ako ng speaker. May nakakabit na speaker na yan. Audio input. Laptop natin gumagana. Ngayon, may audio naman talaga to eh. Ang problema lang yung channel 2, nagkuhan siya eh. Minsan, nagpo-protect pala.
Makapirit pa tayo. Makakapirit pa tayo. Ay, nagpo-protect yan kasi nakakuan tayo. Naka-bulb tayo. Okay. Okay, hanggang dito na lang. Haba pa lalo yung video natin. Putik. Maari sigurong walang problema yung mga maliliit na transistor doon, yung G1 and then 2L. Baka yung 260 or 270 na resistor may problema. Di ba? Hindi natin alam. Baka nagluloko yun. Or yung 56 ohms or 51 ohms pala. Basta yun lang ginawa natin. Natsambahan natin eh. Okay, update ko kayo rito kapag nagluko pa. Kapag nagluko pa, sige, gagawan ko ng video. Di ba? At least, napakita ko sa inyo na nagka-problema nga. Di ba? Okay, hanggang dito na lang ah. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note ha, baguhan lang. Sa mga veterans, wala, very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gawin yung mga CA series na mga amplifier or power amplifier na minsan nagpo-protect na good naman yung bias niya. Good yung amplifier stage na sa relay section na may problema. Okay, yun lang. Sundan nyo lang yung ginawa natin ha. Okay? Then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Okay? Subscribe ka naman dyan ha. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.